A group of farmers in the Bicol region are implementing adaptation and mitigation initiatives amid the impact of climate change. Joining us via Zoom is CVT Agri-Resilient Farmers Organization's Board of Directors member, Cecilia Kipayo. Magandang umaga po. Thank you very much for joining us. Magandang umaga din po, sir. Ms. Kipayo, can you tell us a bit about yung grupo po ninyo? Paano to nabuo at sino po yung mga miyembro nito? Ma'am, sorry. Sige, sir. Noong 2017 po, nang napili ang aming komunidad para sa implementasyon at adaptation and mitigation initiative in agriculture of AMIA program ng DERF-05. Dito po sinimulan kaming organisa at nang magbigay ng mga asistensya at training sa aming asosasyon. Noong 2018 naman po, nang kami ay marehistro sa DULI, kami po ay nabuo ng AMIA sapagkat ang aming lugar ay nakararanas ng mga climate risk katulad ng pagpasok ng tubig alat at ang aming mga taniman, pagtuyo at ng lupa at pagbaha. Kami ay binubuo ng mga magsasaka ng 86 membro at 200 na hektaryang taniman ng palay. Ma'am, nakabasa kayo sa Camarines Sur kung saan talagang dinadayo ng mga typhoon. Ano yung pinakamalaking impact ng climate change po sa probinsya po ninyo? Yung displacement ng mga tao mula sa kanilang tirahan, nagiging nag-rescue ang aming mga miyembro sa panahon ng kalamidad. Kasi po binabaha po ang aming lugar. Kaya po maaga pong nag-evacuate ang aming mga miyembro sa mataas na lugar. Ma'am, parang marami ata po kayo dyan sa Zoom call na yan. Of course, hello po sa mga kasama nyo rin po. What are the major challenges po na-mention nyo po yung climate change, pero paano kayo nagre-respond sa mga crisis doon sa area po ninyo? Tulad po ng pagpasok ng tubig alat, pagbaha at agarang ng aming pong abiso sa mga miyembro sa asosasyon. Naglalabas po kami sa tulong ng AMIA program ng Adaptation and Mitigation Initiative and Agriculture Program ng Department of Agriculture sa Bicol. Maliban po rito, meron po kaming itinatag na community seed bank na maaaring mapagpunan ng palay na pananim ng pagkatapos ng kalamidad. Ma'am, ano po yung mga best practices po ninyo in terms of improving yung buhay ng mga magsasaka doon, especially dahil sa mga changes na idudulot ng climate change? Nagtatagpo kami ng koneksyon sa build-up sa iba-ibang ahensya, NGO, kasama dito ang Munisipyo DE, RIFDF, and UPLDE FI. Masigasig na pag-implement ng proyekto para madali rin makaulit ng panibagong proyekto. Ma'am, naging awardee po kayo ng Philippine Resilience sa Climate Change Commission. Unang-una, gaano kalaki po yung honor na yon? At paano po sila nag-reach out sa inyo? At ano yung hinighlight nila sa mga ginagawa niyo po? Ma'am, so awardee po kayo ng Philippine Resilience ang Climate Change Commission. Gaano kalaki po yung award nito para sa inyo? And of course, gaano kalaki po na may-mention po kayo, na re-recognize po kayo? Naging po, kabado kasi ako, sir. Okay lang po. Ako rin, kabado rin po. Noong 2017 ang organisasyon nang nagsimula nang wala po ang ari-arian
Ngayon, meron na kaming mga ari-arian. Nagkahalaga ng 3.3 million. Natulungan namin ang aming mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapatibay ng maagang babala at mga abiso tulad ng 10 weather outlook and advisory, 7 days weather outlook and advisory, seasonal climate outlook and advisories, and 6-month seasonal climate outlook and advisories. Naaabot namin ang mga magsasaka gamit ang mga maagang babala at abiso sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanila ng kopya at paggamit ng social media. Bukod po rito, mayroon ding bandila ang aming barangay. Bandilyo ang aming barangay. Maagang pag-aani at maagang pagtatanim sa tulong ng Department of Agriculture, nakakakuha kami ng iba't ibang makinarya sa pagsasaka tulad ng tractor, rice reaper, palay thresher, floating tiller. Ma'am, kwentuhan lang po tayo ngayon. Kwentuhan lang po tayo. Para sa Sige inyo po. po, sa opinion po ninyo, anong pinakamalaking programa na nagawa ng grupo po ninyo at na nakakatulong talaga sa mga magsasaka doon sa area po ninyo? Ma'am? Okay, so I think nagka-problema tayo sa audio with Ms. Cecilia Kipayo, Board of Directors ng CBT Agri-Resilient Farmers Organizations. We'll obviously try to get in contact with them again. Pero ito po ang social media po nila. If ever you're wanting to go and contribute to their efforts with regard to helping the farmers in the Camarines Sur area, kindly to reach out to them. They are a Philippine Resilience Awardee at the Climate Change Commission, who we wanted to highlight on the show and, of course, really give them the platform to be able to showcase the work that they are doing.